Okay, hey, we're back. Yes, you heard it right. Basta Radyo Ibandera mo. Welcome back, people. And this is still the Night Jams with DJ Tommy G. Coming to you live from Radyo Bandera 107.1 News FM, Olongapo City. Coming to you live actually from Casa Gilda Resort. Alright? Yung mga may planong mag-swimming, planong mag-outing ng family, punta na kayo sa Casa Gilda Resort. We are located at the Holy Spirit Village in Tabacuhan, Barangay Santa Rita. Okay? Meron ding function rooms para sa mga birthday parties, wedding reception. Oh, perfect yan, ano? Reception for binyag at kung ano pang okasyon. Just look it up. Look it up on Google Map. Madaling hanapin, ano? Pero everybody knows where Holy Spirit Village is, di ba? Sa Tabacuhan. Here's a great landmark. Sa Tabacuhan, alam niyo ba yung parang terminal ng Tabacuhan jeepney, yung the yellow with blue jeepney? Yun. Merong street papasok. Yun, pasok kayo doon. You will find Holy Spirit Village there, okay? So just follow the red doors. Red doors arrow. Tinuturo yung Casa Gilda Resort, okay? And if you want to advertise with us, of course, nandito ang Radyo Bandera sa Casa Gilda Resort. Yung mga mag-a-avail ng advertising packages. Libreng swimming pool. Dinideclare na ni DJ Tommy G yan, ha. Pagkatapos nyong mag-sign up ng advertisement, swimming na agad. Para kayong nasa diving board ng swimming pool kasi nasa 4th floor yung Radyo Bandera. Talon na, lundag na lang sa swimming pool. Okay. So advertise with us. The best way to advertise your products, your business, your establishment is still with the radio station, because advertising on the radio is very flexible, di ba? May new announcements, may changes, may i-announce kagad natin, di ba? Nothing beats that. And sa mga nakikinig ngayon while driving, have a safe drive. Hindi naman na umuulan, no? Pero on my way here, medyo umambon, no? Alam nyo, mas nababasa ako sa ambon kaysa sa ulan. Let me explain. Kasi pag ambon, diretso ako eh. Diretso lang eh. Alam mo yun? Diretso pa, pare. Diretso. Pero pag umulan, syempre sisilong ka. Saan ka nabasa? Di syempre sa ambon. Ay! Okay, so once again, shout out sa mga nagda-drive ngayon, ha. Remember, eyes on the road and not on the legs. Pag nagda-drive, ha. Ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Okay? And sa mga kaibigan natin sa PX Club, hi. Happy listening sa inyong lahat, ha. Hello sa inyo. I miss you guys. Kamusta na kayo? I hope you're doing fine. Kasi I shared this video sa ating PX Club page. Ayan, okay? Shout out kila Kuya Norlan Karangalan. Alam niyo bang si Vice Mayor, yung ating dating Vice Mayor Jong Cortez, he used to work there too. Ayan, we were workmates back then. Kaya lang magkaiba kaming department. Nandoon ako sa department ng mga gwapo. Tapos si Kuya Jong, Kuya Jong talaga. Si Kuya Jong nasa department ng mga mas gwapo. Lamang sa akin ng yan eh. Lamang ng paligo, lamang ng kaputian, lamang ng katangkaran, lalo na. Daming lamang sa akin yan eh. No? Kaya since marami kang lamang, Kuya Jong, magpapasko na, bumawi ka, ha? Bumawi ka ako naman ang makalawang. Tuloy natin yung shoutout. Si Ate Maria Roseli Miguel Lingad. Haba ng pangalan, ano? Ronald De Los Santos, na asawa ni Ate Sherilyn O'Connor. Na Santos na rin, syempre. Si Ate Grace, si Grace Empoy, as we call her, Grace Emps. Si Jonathan Laliana, Jerry Mirador, Sante Sarate, Liberty Macapagal, Ian Lidina, Jenny Carino, si Ate Jenny. Binubuking ko tuloy sa inyo kung sino yung mga nagtatrabaho sa PX noon, ano? Si Kuya Ruel Ondahon San Pedro, Alain Gapas, si Ate Hazel, DC Hayes Larkin na ngayon.
Si Kuya Rudolph De Vera, si John De Guzman Haring, Leo Cuadro, Noel Bundok. Pagkatapos ito, I'll singil 20 pesos each. Si Osel Roselito Guevara, Jerry Perez, Jade Elida, si Richard Sobreo, si Ati Let Suarez, si Kuya Ricky Reyes, si Yong Ordoña, ayan. Si Mark Roland Relente, Mike Ignacio, Maria Elena Miranda Agustin, na the better half of Bossing Dong Agustin of the SBMA LED, Romel Manglikmot, Ken Clarice, Vladimir Isabelo, Antonio Ballesteros, Nanet Elduayan de la Cruz, Stanley Steven Sanchez, Star Rodriguez, Girly Muli Pacheco, James Pasag, Bonnie Kayabyab, si Mides Paklibar, Lane Sowers, si Jenzel, si Maria Margarita Manalang, na idol natin, si Ate Yingying, kung may ningning may gingging, meron ding Yingying, si Ate Tere Garcia, Gio Guerrero, naku dami no, maubos yata oras natin dito, Carl Contreras, Jet Nashola, Abby Dumlao, Connie Bundok, June Banta, si Ate Shirley Isip, Bot Heronilia, Glenn Gapi, Christopher Macom, Dali Javier, si Ate Dali. Alright, si Helna Grant, Joseph Leo Ligaw, Grace Agustin. Basta yung 20 pesos each, ha? Esther Lita, Tagas Beha, Daisy Malyari, Ray Garcia, Bandic Operanya, Dibo Bayer. Yes, even Dibo Bayer used to work there. Sabi sa inyo lugar yan ng mga gwapo Si Alvin Panis. Yan, and sino pa ba? Sorry na lang kung hindi nag-member sa page, hindi ko na mabati. Greet na lang pala. Ayan na po yung greetings ko para sa inyo, ha? Okay? So, wala na akong utang, mga taga-PX. Merry Christmas! Yung mga binati ko, yung kakalimutan, 20 pesos each. Per name. So, there's the shout out for you. Okay, alright. So bago tayo bumalik sa sa mainit na usapin, time muna for some of the invites coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Ayan, okay. Check out the Shop and Win promo. Your next relaxing getaway could be one receipt away. Spend a minimum 1,000 pesos at any store in SM City Olongapo Downtown from July 15 to September 15, 2025 and get a chance to win Sunset Cruise passes for 2. Wow, Sunset Cruise. July 15 to September 15 ito, ha. Ayan. So we have a few good days to go. Okay? And QQ Ramen now open. Yay! Di ba lagi kong ina-announce yan, opening soon. Yan, ngayon officially open na. QQ. Name pa lang cute na no? QQ Ramen. Now open at SM City Olongapo Downtown. A taste of Japan has arrived. Alright, indulge in Japanese flavors at QQ Ramen. Now open and serving balls of generous or goodness for only 99 pesos. Wow. Level 3 SM City Olongapo Downtown. Okay, ang QQ Ramen. And Towns of the Month, Kabanggan and Iba Zambales. Grab exclusive deals and discounts from participating tenants September 1 to 30. Present your ID that says you're from Kabanggan or from Iba at SM City Olongapo Central. And the best gift for the holidays, the SM gift card, okay? A gift for you or SM gift pass. Get them now at your nearest SM store customer service counter. Check out the Food Fest at SM September 1 to 30. They will be having the food treats, food markets, foodie snaps village, even a singing engagement, singing session, whatever you want to call it, videokehan. Eats and Beats. Food Fest at SM, September 1 to 30 at all SM Supermalls, part of the 40th Super Year celebration. Also part of that is Granny and Apo Fun at SM, featuring Granny and Apo Market, September 1 to 7. Granny and Apo Groove and Snap, also September 1 to 7. Granny and Apo Dance Challenge, Granny and Apo Arcade, all September 1 to 7. And happening September... tapos na, no? I'm sorry. September 8 nga pala ngayon. But anyways... Yeah, it happened. Yeah, okay. The Granny and Apo Fun
at SM. This is part of the 40 Super Years pa rin, of course. Our Home is having the pre-holiday sale up to 80% off plus additional 10% off. When you use your Smack cards, Smack Prestige, and other accepted cards, starts September. Actually, it started na for the whole month of September. Pre-holiday sale. And the Super 40 Super Giveaway, 8 lucky winners of 1 box of cheese rolls, 1 rice meal of choice, and or 400 cash voucher. Okay, open to all, open at all SM Super Malls. Okay, from Mulak Bakery. Ayan, up to ready for just follow. I mean the Mulak Bakery page. And like this post on the SM pages, Facebook pages that is. And complete the phrase, my best memory in SM, blah, blah, blah. And then tag 3 friends. It's as simple as that. Company of the month is Dashan Shoes at Subic, SM City Olongapo downtown. Okay? Grab exclusive deals and discounts from participating tenants. All of you Dashan Shoes employees, September 1 to 30. And this one's coming near. The SM Home Smacktastic Home Sale. Up to 50% off on selected items, plus extra 10% off for Smack and Smack Prestige card holders on all items. September 15 only. 0% 3 months installment. Conjuring is now showing. Rated R16. Pagdating ng Wednesday, nagpapalit, no? So, hanggang Wednesday na lang yan. Unless it's gonna be extended. The Conjuring Last Rites now showing at SM Central Cinemas. And also the Super Spelling Bee is going to be happening September 20, Saturday, 10 a.m. at the ground level of SM City Olongapo Central. Get the chance to win college scholarships, up to 50,000 grand prize, laptop and school supplies. International Coastal Cleanup will be happening September 20, Saturday, 7 a.m. at the Kalaklan Parola. Brought to you by SM City Olongapo Central. Let's unite for a waste-free future. Join now. And Vibes Massage features parking treats. Present your same-day parking ticket and get exclusive discounts at any of our massage services. Bed massage, chair massage, foot massage, massage with hot stone. All day 20% discount at SM City Olongapo Downtown. Vibes Massage, Level 3. And pay your government bills. Proceed to the second floor near the stationary bills payment counter. Alright? Yung mga government payments ninyo, just pay it there at SM City Olongapo Downtown at the second level. Alright, that's the offers. Invites coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. You guys check it out. And going back to the today's hottest issue, the latest, ayan, pinangalanan ng kontratistang si Sara Diskaya, no? Sino yung kasama niya? Yung Curly. Oh, ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas sa Kamara na umano'y humingi ng komisyon na aabot ng 25% mula sa flood control projects. And syempre, itinanggi ng mga idinadawit ng mag-asawang Diskaya ang umano'y pangungumisyon. Syempre, wala namang nagsabi na, ay oo, nagnakaw ako. Walang umaamin. May kilala nga ako yung kotse niya. O ginamit niya. Dinaan niya sa daya gamit yung yung opisina ng gobyerno. Hindi ko na lang papangalanan, baka bawal magpangalan di ba? Pero alam ko yun, yung bayad sa yung monthly nung kotse, in-ex deal. Pati nga yung niya, yung college degree, in-ex deal din Alam ko yun di ba? Ginamit yung pera ng gobyerno. Nakaw yun, Dre. Nakaw yung ganun. So, ang ginawa niya, para nung nalaman niyang medyo nabubuking-buking na, gumawa ng moves. Kumapit kay Kumare.
Ito naman si Kumare, naniwala. Patay Si Kumare na ano. Message me on my inbox for further details. Nakakatuwa, no? Yung mga injustice na nangyayari sa mundo, no? Nakakatuwa. Pero sabi nga nila yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nagtatagal yan eh. Hindi ano yan eh. Darating at darating yung karma para sa'yo, di ba? Parang ito yung nangyari sa Diskaya. Di ba? They wanted easy money. Gumawa ng masama, pinagnanakawan ng bayan. Di, eto na. Ayan na. Di ba? Lahat tayo dadaan sa ganyan. Walang gumawa ng kademonyohan, ng kataningan na hindi inimpyerno. Iimpyernuhin at iimpyernuhin din kayo. Darating talaga sa ganyan. Ayan. Okay, eto na. Basahin ko na ha. Eto yung mga kasalukuyan at dating House lawmakers na tumanggap umano. Di umano ha. Hindi ko sinasabing gano'n na nga ha. Nasa news to. Nasa news. Okay? Baka sabi nyo, Tommy G, gumagawa. Hindi, nasa news to. Kung nanood kayo ng news kanina, di ba? Di ba? Isa kayong genius. Umiinom ng gin tsaka nagbabasa ng news. Ito, sa Pasig City, si Rep. Roman Romulo. Representative. Romulo yan, ha? Representative Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List. Representative Patrick Michael Vargas, Quezon City, 5th District. Representative Arjo Atayde, Quezon City, 1st District. And more importantly, ito yata yung ito ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Ito yung husband yata ni ni Ate Maine Mendoza, si Yaya Dab. Nako, patay Idol ko pa naman si Yaya Dab. Sabi ko sa iyo, dapat kayo na lang ni Kayo na lang ni anong pangalan nun? Yung collab team niya. Si paring Alden, Alden Richards. Mula sa AGAP Party List, si Representative Nicanor Briones. Ay. Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ay. Representative Eliandro Jesus Madrona. From Romblon yan, si Representative Minandro. Sorry. Eliandro Jesus Madrona from Romblon. Representative Benjamin Agarao Jr., Laguna 4th District. Aray ko po. Representative Leody Tariela, Occidental Mindoro. Representative Reynante Arrogancia, Quezon 3rd District. Representative Dean Asistio, Caloocan 3rd District. Representative Maribico Pilar, Quezon City 6th District. Former Representative Marvin Rillo, Quezon City 4th District. Former Representative Florida Robes or Robes. Kala ko Robs Florida Robes. Robes pala, Robes. Ng San Jose del Monte, Bulacan. Former Representative Florencio Gabriel Noel, Anwaray Party List or ANWaray Party List. Former Representative Teodorico Haresco Jr., Aklan 2nd District. Former Representative Antonieta kayo, Yudela, Zamboanga, Sibugay, 2nd District. Aray ko. Aray nating lahat. So, ayan po, Yan yung mga dawit, mga pinangalanan ng ating so lumalabas na na state witness na ba? Parang ganoon na whistleblower na. Pinangalanan
And again, inuulit ko ha, hindi naman sinabing ito na talaga ay talagang exactly perfect. Ito na yung talagang news na hinihintay natin, no? Dahil, halos lahat naman to syempre, itinanggi. Pero sabi sa balita, itinanggi ng ilan lang no? Meaning, hindi pa siguro umiimik yung iba. Okay? Itinanggi nila ang kanilang pagkakadawit. Okay? Sa listahan, sa mga pinangalanan, ng mag-asawang Diskaya. Si Curly ba yung mga asawa ni Sarah? Sarah yung babae, no? Si Curly yung lalaki. Tama ba ako? Not a very manly name, though. Curly! Mahal! Sarah, darating na ako. Bilisan mo, Curly. Shout out kay Kuya Leo Cuadro. Ayan, buti pa si Leo Cuadro, no? Nila-like yung video, Iba dyan, hindi umiimik, Leo Cuadro, pare! Kamusta na ba ang Cuadro Alas? I hope you're doing fine, ha? Ayan, okay. So, there you have it, the latest news. Para sa atin, mainit na mainit, no? Tsaka, in addition pa, o nga pala, hindi na si Senator Cheese Escudero, ang Senate President. Pinalitan na ni Senator Vicente Soto, si Tito Soto. Senator Tito Soto ng Senate President. Okay? Tapos yung leader pro tempore from JB, sino ba yung pumalit kay JB? Let me check, baka magkamali ako nang sasabihin. Okay. Basta pinalitan na rin no? Yeah, okay? I don't know why. He said goodbye. Well, a lot of people are probably thinking may kinalaman siguro yung it was in the news, di ba? Yung nakuhanan na, alam mo, na may kinuhang ang hirap kasi magsalita ng tapos no? Pag nasa media ka no? Kailangan may Well, nasa news naman yun. Nasa news naman. Yeah. Okay. Alright. Yeah. Okay, so there you have it. And in addition, let me invite you pala, guys, okay? Let me invite you on September 14. Ayan, September 14, there will be the fun run. The virtual run that will be happening, the Safari Fun Run, okay? Subic Bay Safari Half Marathon, brought to you by Subic Safari and Miranda Run Events. Half Marathon happening September 14, 2025, Subic Safari at the Subic Bay Freeport Zone. Distances, we have 6 kilometers, 12 kilometers, 21 kilometers, 1.5 kilometer kiddie distance meron din. Yan. Okay, so register now. Registration is ongoing. Visit Subic Safari, Zubic, ZOOBIC, FB page and Miranda Run Events FB page for updates. Okay? Malapit na rin to September 14 na po. Once again, when you register, yung babayaran yung registration fee includes a stripped mesh full supply or sublimation, event shirt, not strip pala, striped, 2.5 metal tiger medal, race bib with RFID, 1 Subic Safari Day Tour ticket, and 50% off Subic Safari Day Tour tickets worth 895 pesos. Plus post-race snacks and coffee. Uy, may coffee. Gusto ko yan. Okay, the Subic Safari and Miranda Run Events Safari Half Marathon happening September 14, 2025. Saan pa? Siyempre, sa Subic Safari, Subic Bay, Freeport Zone. Join now. Register. Puntahan nyo lang yung FB page ng Miranda Run Events and ng Subic Safari FB page. If you wanna register, if you wanna get more details, talk to them. Pwede nyo namang i-message. May messenger yun Siyempre. Okay? So that's about it for me. I gotta say goodbye now. Maraming salamat po for keeping me company. Thank you very much. I had fun tonight, This was a fun episode. Let me double check na lang if there's people that I gotta greet. Ayan. Again, shout out kay Kuya Leo Cuadro. maraming salamat for tuning in Kuya Leo Cuadro. And who else do we gotta greet? Sino pa ba?
Let me double check. Si Kuya Bin Quijado, ayan, na nag-angry, mad face sa Facebook live video natin. Kasi alam mo na, syempre, galit siya eh. Kasi headline natin nakalagay, pinangalanan na. Sino ba namang hindi magagalit? Yang linsyak na yung mga yan. Bilyon-bilyon yung kinurakot sa bayan natin eh, di ba? Alam mo, unfair yan eh. Kaya hindi ko masisisi mga Indonesian kung ba't sinugod yung mga bahay ng mga leader nila, pinagwawarak yung luxury cars, pinagwawarak yung bahay nila na pinagbabato, pinagsisipa. Wala naman sila sinaktan. Yung kotse lang, sinira nila tsaka yung bahay. Yan, okay? Hindi ko naintindihan ko kung ba't nila nagawa yun, ba't galit na galit sila eh, di ba? Alam mo kung bakit? Tayo rin naman dapat eh, di ba? Kaya lang, ang difference, sila gumawa talaga silang aksyon. Pinakita yung galit nila. Tayo, pinakita natin yung galit natin sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga memes. Tapos tatawanan lang natin maghapon. Ganun lang. Yun lang, ganun lang. Na, hello din sa'yo, Ate Tess Hernandez. Yan. Naikwento ko na sa'yo yung yung alamat kung ba't nagka-Hernandez, no? Nung una, Fernandez lang lahat eh. Dumating yung araw na may tinanong siya, dumating yung araw na may yung kauna-unahang naging Hernandez. Tinanong siya, ano apelido? Ayan, yes. So, nilagay nung nagsusulat, Hernandez. Sabi niya, ma-trip. Ayan, just sabi, uy. Yun nga, Hernandez ka nilagay. Yan, di ba? John Ellison Bore. Ayan, musta na ang Olongapo? Nasa abroad ka na, no? Tama ba? Pasalubong ko pag umuwi ka, magpapasko. Olongapo pa rin, Kuya John Ellison Bore. Ayan, idol natin yan, si DJ Cycularium as we call him. Okay? Babalik tayo dun sa di ba? Nagkaisa yung mga yung mga Indonesian. Galit na galit. Sa atin, mas malala yung corruption natin kung ikukumpara dun sa corruption sa kanila. Corruption, pareho namang corruption. Corruption is corruption. Kasi ang nagpaalab talaga sa damdamin nila, ito yung battle cry ng mga Indonesian, sabi nila, kami nagtsatsaga sa minimum wage na napakababa. Kulang na kulang yung pasahod sa amin, tapos kayo na nakaupo, nakapwesto, doble, triple yung cost of living ninyo. Yun yung kinagalit ng mga taga-Indonesia eh. Kasi grabe naman eh. Triple yung kanilang cost of living, housing allowance, transportation allowance, uniform allowance, clothing allowance, ano pa ba? Katulong allowance, yaya allowance, driver allowance, Mrs. shopping allowance. Di ba? From A to Z yan kumpleto no? So galit na galit yung mga taga-Indonesia ngayon, di ba? Yung mga Indonesian, kaya salute our Indonesian brothers and sisters. Big salute to you guys. Yan. Sana all hindi hinahayaan na maghari ang katiwalian at pagnanakaw. Di ba? Naintindihan mo? Ikaw na nasa yung nandiyan dyan, si Jabba the Hutt. Isa kang M. MM. Mahilig sa double no? MM. Siya, okay na. That's it na. Yung pala, yung i-greet pala. Kalimutan ko. Yung i-greet. Greet lang ha. Bawal ang bati. Bukod kay Bin Quijado, sino pa ba? Si Ate Tess, Ayan, okay. Tingnan natin. Sige, buksan natin ha. Si Leo Cuadro, si Kuya Francis Mercado. Ayan, okay. Happy listening sa'yo ha. Nag-aalab din yung damdamin ni Kuya Francis Mercado. Gusto niyang pagtatampalin sa mukha yung mga yung mga pinangalanan. Ngayaman na no. Di ba kayo satisfied sa Malaki naman ang sweldo ng mga mga nakapwesto na ganyan no. Tapos may mga cola pa, di ba? Di ba? Samantalang kaming naghihirap, makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw, masaya na kami. Yung kompleto na alam ko, nakakain naman ng kompleto. Pero yung hindi naghihirap, di ba? Minsan, para makompleto, yung for
well, people like me, I'm talking about experience. Minsan para makumpleto ko yung makakain yung pamilya ko ng 3 beses sa isang araw. There are days na kailangan mong umutang. Kailangan mong gumawa ng paraan. Minsan yung yung ulam namin ng lunch, dadamihan ko na ng konti para ulam na rin sa dinner. Ganun. So, hindi ba kayo nahihiya sa amin? Mahiya naman kayo. O, inaangkin ko na, ninanamin ko na dahil kasama ako sa nakakaranas ng hirap ng buhay. Ang hirap talaga ng buhay sa totoo lang, di ba? Kaya nga ginawang buo yung 1,000 pesos eh. Dahil ang liit na ng value niyan eh. Di ba? O, sabi nung matalinong nakaisip na machik, darating ang time na yung 1,000 parang ano na lang. Parang 100 na lang. Kaya gawin na nating buo yan. Paprint na kayo. Magkano pa-print ng pera? Magkano? Print yung pera ng Pilipinas? 1 billion? Sabihin nyo, 10 billion ang cost. Pag pinagawa natin yan sa ibang bansa pinapagawa yan, pera natin eh. Pag pinagawa natin yan sa ibang bansa, magkano yung transportation? 100,000? Sabihin nyo, 3 million yung transportation. Lista nyo. Kultura na eh, no? Kultura na. Huwag nating hayaan ganon. 'Di ba? Do something about it. Pigilan natin ang korupsyon. Tama na. Hindi mahirap ang Pilipinas. Yung mamamayan ng Pilipinas ang mahirap. Pilipinas hindi mahirap sa totoo lang. Meron nga meron ngang ni-research yan eh sa UP, nakalimutan ko na yung pangalan eh. May nag-research dati na kung sakali lang, kung nagkataon lang na yung mga perang pagsama-samahin mo yung mga perang nakuha, na-corrupt sa Pilipinas, pagsama-samahin mo yun, mas mayaman pa raw tayo sa Singapore, sabi. Kung hindi na-corrupt, nagamit ng tama. Hindi ibig sabihin yung total amount lang, ha? Kung yung mga perang yun, hindi na-corrupt, ginamit sa tama, nagamit na napunta sa dapat kapuntahan, katunguhan, mayaman pa tayo sa Singapore, baby. Because there was a time we were number 1 in Asia economically. Alam niyo bang sa atin nag-aral ng agrikultura ang Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, yung mga Southeast Asian neighbors natin, even China. Nag-aral sa atin sa agrikultura yung mga yan. Hindi nyo alam, no? Di ba? Yung mga younger generation, malamang hindi nyo alam. Sa atin nag-aral ng agrikultura yung mga yan. Ngayon, ano nangyari? Yung mga tinuruan natin, sila yung major countries na kinukuha na natin pag umaangkat tayo ng bigas. Di ba? Napakalakas na ng rice industry ng Thailand ngayon, ng Vietnam, ng China. Yan tatlong yan, Thailand, China, Vietnam. Napakalakas ng rice industry nila. Napakalakas ng kanilang rice production. Umaangkat pa tayo sa kanila, mga tinuruan natin. Kalain mo, di ba? So, yung mga diyan, bukod sa mga pinangalanan ng Diskaya, yung mga hindi pa alam niyo na, yung mga patago. All levels, from national to local, lahat from sa kataas-taasan hanggang sa kababa-babaan, kaliit-liitan sa barangay level, yung mga hindi gumagawa ng tama, kumukurakot, mahiya naman kayo sa amin. Ang kakapal ng tinga nyo. Mga tinga ng ina nyo. Yun lang. Good night. Catch me again tomorrow. Join us again tomorrow for the Tuesday. Siyempre, Tuesday edition. Bukas Tuesday. Tuesday edition of this radio show. This has been the Monday edition. Pinagsasabi ko, no? Natural. Tuesday bukas, Monday. This has been the Monday edition of Bandera Night Jams here on Radyo Bandera 107.1 News FM Olongapo City. Thank you and good night. Mwah! Final song. Nakalimutan ko sabihin, Ito yung final song natin, sige. From Eric Santos, this is called Di Ko Kaya. Di ko kaya, di ko ma-stomach yung mga katiwalian nyo. Di ko kaya, man. With this song for now, Tommy G saying peace. I'm out of here. Bye-bye.